Good morning guys. Luzon Visible daw sa umaga na ito ngayon. Magbigay naman ako og konting paliwanag, konting tips sa inyo nga kapwa ko mahilig mag-alagag manok, magpapalahi. Ang pag-alaga ng manok, ito ang pinaka-diskarte natin na pamaraan na kumikita tayo, na mapakinabangan natin ang ating pinagpwestuhan, nga walang ibang pwede natin na ipapatayo na konting pagkikitaan. Halimbawa magpapatayo ka ng business, tindahan, hindi matao naman na lugar, paano ka kumikita kung magtinda ka doon? Pero kung gawin mong manukan yan, kumikita ka. Kasi ang mga manok, kahit saan mo yan ilagay na pwesto, basta kay ibigay mo lang sa kanila ang kumpletong pangailangan pang araw-araw, kanilang pagkain, vitamins, nabubuhay sila, naging healthy ang mga pangatawan. Hindi tayo logi, kumikita tayo. Kasi ang pwesto natin, halimbawa kayong taga-probinsya, kung sulok na barangay, hindi naman kumikita yan kung magpatayo kay business, tindahan, kasi sino bang mamimili sa inyo na konti lang ang mga tao doon. Pero gawin nyo yan na pwesto na yan, na manukan, haluan nyo ng pag-alaga ng baboy, malaki din ang kikitain nyo, malaki ang income nyo sa pwesto na yon. Yan ang totoo. Kahit sa mga lupa na hindi na tinutubuan ng mga pananim dahil tawag bato-bato na, pwedeng mag-alaga kayo ng baboy, manok, malaki pa rin ang pakinabang nyo, magkaroon pa rin kayo ng income sa pwesto na yon, yung lupa na yan. Pero kung ang diskarte mo naman, gagawin mo yan na kunting business lang, magpatayo kag anong mga tindahan, hindi ka kumikita, malulugi ka dahil ilan-ilan lang ang mamimili doon. Ang pag-business sa mga tindahan sa mataong lugar, kasi kumikita ka doon. Pero kung magpatayo ka katulad ng sari-sari store, tindahan sa hindi mataong nga lugar, walang mamimili sa iyo, malulugi ka lang, masisira lang ang iyong in-stock na paninda. Pero kung gagawin mo ang pwesto na yan, na mag-alaga ka manok, baboy o kambing man yan, malaki ang kikitain mo sa pwesto na yan. Kaya dito sa panahon natin ngayon na sobra ng nagtaas ang bilihin, sa krisis na panahon tayo ngayon, kailangan diskarte dapat ang kailangan. Kaya ang in-advise ko sa inyong mabaguhan pa lang dito sa aking mga content video, parang makakuha kayo konting idea, lalong-lalo na kayo na katira sa mga probinsya, sulok-sulok na lugar, barangay. Sipag og tiyaga lang ang kailangan natin sa pag-alaga ng mga hayop, manok, baboy, kambing, mayan, kahit anong klaseng alagaan natin. Basta marangal lang ang ating mga pamaraan. Kasi dito kumikita talaga tayo sa pagmamanok o pag-alaga ng mga baboy kahit hindi na mataong lugar. Kaya nasa inyo yan na diskarte. Pero sa aking sariling opinion, diskarte ang may advice ko sa inyo. Kung ang isa ka lugar nyo nasa sulok na lugar, hindi mataong lugar, mas maganda talaga, malaki ang kikitain nyo, magkaroon kayo ng income sa pwesto na yan kapag mag-alaga kayo ng mga hayop. Yan totoo. Ang manok madali lang alagaan, ang daming uri sa linya dahil sa manok. Ngayon kung hindi ka mahilig sa mga quality Texas, yung panglaro, alagaan mo mga native, pakawalan mo lang yan. Ang mga itlog niyan, pang ulam na, libre sa iyong anak, hindi ka na bimimili sa palengke nyo. Ngayon kung may birthday sa iyo, may mag-birthday sa mga anak mo, ikaw mismo, may libre na kayong lulutuin pang ulam, hindi na kailangang gumagastos pa kayo bibili ng panghanda nyo na pagsalo-saluan sa inyong pamilya, sa inyong kumpare, sa mga kapitbahay. At totoo, ang laking pakinabang sa pag-alaga ng manok, yan totoo. Kaya ang may advice ko lang sa inyo, huwag kayong mahiya na sabihin magmamanok lang, nag-alaga lang ng manok. Kasi ang pag-alagag manok, hindi ko to ikinakahiya, kasi nakakatulong ito sa aking pamilya. Yan lang, hanggang dito muna ako. Maraming salamat sa inyong nagsubaybay, nanood sa aking mga content video. Thank you, bye bye.